Master. Big Boss. Welcome to my channel. 3, 2, 1. Let's watch the novel. Nauna nang nagising si Julius kinaumagahan kaysa sa kanyang mga kasama. Gaya ng nahulaan niya na nagpunta nga sila sa club at nakabalik ng hiteng gabi. Hindi yon ang pinakamasamang bahagi. Hindi lamang sila nakabalik ng huli, ngunit nakabalik din silang lasing na lasing. Malamang ay wala silang lecture ngayon, kaya naman kaya nilang matulog ng maluwag. Naligo si Julius at nagbihis ng bagong damit at sapatos. Ibang-iba na siya ngayon sa kanyang nakaraan nang pumasok siya sa mga klase. Binigyan pa niya ng isang sulyap ang mga kasama sa kwarto bago umiling at lumabas ng silid. Wala pang sasakyan si Julius, nagpasya siyang maglakad papunta sa kanyang lecture venue. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang venue, maraming mamahaling sasakyan ang dumaan sa kanya kabilang ang Ferrari, Audis, Mercedes at ilang makinis na sedan. Hindi sila pinansin ni Julius. Mayroon na siyang sariling dalawang supercar. Ang kailangan lang niyang gawin ay hintayin na may hatid sila ni Bruce, saka siya magdadrive papunta sa klase sakay din ng mamahaling kotse. Hindi nagtagal ay nag-iba ang isip ni Julius mula sa mga sasakyan. Marami siyang dapat gawin at kakaunti lang ang ginawa niya. Ang pagpapalit ng kanyang wardrobe ay isa lamang sa ilang bagay na kailangan niyang gawin. Kailangan pa niyang kumuha ng bagong apartment. Oras na para umalis siya sa dorm. Ngayong mayroon na siyang pera, kailangan niya ng mas magandang lugar na matutuluyan. Naalala rin niya ang sinabi sa kanya ng kanyang lolo. Siya na ngayon ang pinuno ng Reeves Consortium. Maraming negosyo sa ilalim ng consortium na hindi niya kayang hawakan ng mag-isa kaya kailangan niyang makakuha ng assistant sa lalong madaling panahon. Nagpasya siyang lumikha ng oras upang bisitahin ang kanyang mga negosyo upang makita kung paano ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na si Julius sa kanyang lecture venue. Gayunpaman, ang pagtanggap na natanggap niya ay malayo sa perpekto. Habang mukhang ilang buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang break-up nila ni Mara dahil sa mga pangyayaring nagdaan, sa totoo lang ay hindi pa umabot ng 1 linggo. Kaya naman, sariwa pa rin sa kanilang isipan ang mga detalye ng the incident. Nang dumating si Julius sa line of sight nila, nagsimulang tsismisan siya ng iba't ibang estudyante. Naalala pa rin nila ang pakikipag-away niya kay Axel. Hoy, tignan mo, si Julius na naman. Tingnan mo lang siya, paano siya magiging walang hiya? Hindi ako makapaniwala sa kanya. Sa lahat ng mga tao na maaari niyang puntahan pagkatapos niyang sundin si Mara. Napaka-delusional niya. Ang mga taong nagchichismisan tungkol kay Julius ay nagsasalita sa mga naririnig na boses na para bang gusto nilang marinig siya ni Julius upang marinig niya ang mga ito ng malinaw. Hindi sila pinansin ni Julius. Kung alam lang nila kung magkano ang laman ng kanyang bank account. Kung gagawin nila noon, sigurado siyang hindi na sila mangungulit sa bibig nila ngayon. Bago nagpatuloy sa paglalakad si Julius, isang pamilyar na sports car ang pumasok sa clearing. Agad na nakilala ng lahat ang Porsche dahil kabilang ito sa isa sa pinakamayamang lalaki sa campus. Napakunot ang noo ni Julius nang makita ang pamilyar na sports car. Mula sa kanyang pakikipagtagpo kay Axel Lee, ligtas na sabihin na kinasusuklaman niya ito. Nakumpirma pa nga nang lumabas sila ni Mares sa sasakyan. Mariin na ikinuyong ni Julius ang kanyang mga kamao nang makita niyang nagsalo silang dalawa ng matalik na halik sa harap ng mga estudyante, na may malakas na tagay sa background. Sa kalagitnaan ng kanilang halikan, nagtama ang mga mata ni Mara kay Julius at nagsumpa si Julius na maaari niyang maaninag ang isang ngiti sa gilid ng labi nito. Agad na naramdaman ni Julius ang pagpintig ng kanyang puso. Malinaw kung ano ang ibig niyang sabihin sa ngiting iyon. Sinadya niya iyon para magalit sa kanya. Inilayo ni Julius ang kanyang mukha sa kanila, ngunit ang kanyang puso ay labis na nasasaktan. Kahit hindi na niya girlfriend si Mara, buong puso niya itong minahal. Ayaw man niyang aminin pero nasasaktan siya nang makitang magkasama ang dalawa. Naglakad siya papunta sa klase at umupo, hindi pinapansin ang mga tsismis tungkol sa kanya. Lahat sila ay mga tsismoso pa rin, at tiyak na mamamatay kapag ang oras ay tama. Ang lecture hall ay tuluyang napuno pagkatapos ng ilang sandali. Nagsimula na ang lecture nang pumasok na ang lecturer. Si Julius ay may sensinang nakatuon sa aralin gaya ng nakasanayan, pinipigilan ang anumang pag-iisip tungkol kay Mara at sa kanyang pagtataksil,
At sa isang iglap, 1 oras na ang lumipas. Mabilis na natapos ang lecture. Si Julius at ang iba pang mga estudyante ay nagsimulang umalis, ngunit ang lecturer ay hamarang at pinigilan sila sa kanilang mga landas. Ipagpalagay ko na alam ng lahat ang tungkol sa aming susunod na charity gala, tama ba? Tanong ng professor. Nang marinig ni Julius ang tungkol sa charity gala, napangiwi siya. Mula nang mag-enroll siya sa universidad na ito, wala siyang magandang karanasan sa charity gala. Gaya ng ipinahiwatig ng pangalan ng kaganapan, ang charity gala ay nagsilbing parehong gala at fundraiser. Sa ngalan ng philanthropy, ginamit ito ng maraming mayayamang estudyante sa universidad bilang isang paraan ng pagpapakita ng kanilang pera. Hindi nakadalaw si Julius sa kaganapan dahil sa kanyang sitwasyon sa pananalapi. Kulang siya ng dekalidad na suit, at wala siyang maibibigay na pera para sa isang kawanggawa na dahilan. Paano niya maibibigay ang hindi niya kailangan sa kawanggawa kung hindi man lang niya maibigay ang sarili niya? Dahil sa desisyon na ginawa ng mga nakatataas, ang charity gala ngayong taon ay magiging kakaiba. Sabi ng lecturer, nagsimulang magsalita ang lahat nang marinig nila iyon. Dahil alam ng lahat na ang charity gala ay palaging isinasagawa sa iisang paraan, lahat sila ay interesadong malaman kung ano ang kaakibat ng bagong pagbabago sa tradisyonal na pamamaraan. Hindi ako mag-aaksaya ng oras mo dito dahil sigurado akong curious kayong lahat tungkol dito. Sabi ng propesor nang mapansin niya ang mataimtim at mausisa niyang mga tingin. Ang charity gala sa taong ito ay magiging magkasanib na kaganapan sa Kingston University, Lockwood University, at Evergreen University. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Kabanata 22 ang charity gala ay isang pinagsamang kaganapan sa Kingston, Lockwood at Evergreen University. Napabuntong hininga ang lahat nang marinig ang anunsyo mula sa propesor. Ang 3 universidad na nagtutulungan para sa mga kaganapan ay pawang nangungunang universidad sa kanilang mga distrito. Lahat sila ay may mga top students na nag-aaral sa kanilang mga universidad at syempre karamihan sa mga estudyante doon ay mayamang background. Napakunot ng noo si Julius nang marinig ang balitang ito. Hindi pa nga siya nakakaget over sa nangyaring insidente sa huling gala na dinaluhan niya. Ayaw na niyang maalala ang malagim niyang gabi. Ayaw sana niyang pumunta, ngunit pinilit siya ng kanyang mga kasama sa kwarto at hinirampa siya ni Rod ng isa sa kanyang mga suit. Pagkatapos ng maraming paghihikayat ay nagpasya siyang umalis. Gaya ng inaasahan niya, kinutya siya at pinahiya ng lahat ng hilingin sa kanya na mag-ambag ng $200 sa money pool para makalakam ang orphanage ng pera para makabili ng hearing aid para sa mga batang bingi. Gustong tumulong ni Julius, gusto niya talaga, ngunit wala siyang ganoong uri ng pera. Hindi man lang siya kumain ng pagkain na nagkakahalaga ng higit sa $20, ngunit siya ay kinutya dahil hiniling sa kanya na magbigay ng isang halaga ng pera na 10 beses sa kanyang pagkain sa pagpapakain. Iyon ay noong nakaraang taon. Ngayon hindi lang isang universidad kundi 3 universidad ang nag-host ng gala na ito. Isang galit na buntong hininga ang pinakawalan ni Julius. Hindi ito mahalaga. Kahit mayaman na siya, hindi niya maalis ang kahihiyan ng mahigit 5,000 estudyanteng pinagtatawanan siya. Nagpasya siyang manatili na lang sa bahay at hindi na dumalo sa gala. Mas naging dahilan pa ito para makakuha siya ng sariling apartment. Kung nanatili siya sa dorm, baka pilitin siya ng kanyang mga roommate na pumunta ulit sa gala. Gayon din, nagpasya kaming magdagdag ng kaunting twist sa gala. Pilyong sabi ng propesor na muling umani ng atensyon ng mga estudyante. Ang mag-aaral o grupo na nag-aambag ng pinakamaraming pera o mahahalagang bagay sa organisasyon ng kawanggawa ay bibigyan ng 1 linggong bakasyon mula sa paaralan. Deklara ng professor. Ano? 1 linggong bakasyon sa school? Talaga? Propesor, seryoso ka ba? Ang kanyang deklarasyon ay naglabas ng maraming reaksyon mula sa kanyang mga estudyante. Ang 1 linggong bakasyon ay talagang kaakit-akit at nakakaakit sa mga mag-aaral. Si Julius mismo ay hindi exempted. Siya ay hindi kapani-paniwalang natukso sa ideya. Marami siyang mga proyekto at mga bagay na kailangan niyang gawin. Ang 1 linggong bakasyon ay talagang magbibigay sa kanya ng maraming oras upang kumpletuhin ang mga proyekto. Gayunpaman, nagpasya siyang huwag pumunta. Gagawin niya ang mga ito sa kaunting oras na mayroon siya. Ang petsa para sa gala ay naayos na sa loob ng 2 linggo mula ngayon. Ang venue para sa gala ay ipopost sa website ng paaralan. Iyon ay magiging lahat.
Magkaroon ng magandang araw. Sabi ng professor bago lumabas ng lecture hall. Agad siyang umalis, lahat ng tao sa bulwagan ay nagsimulang mag-usap ng malakas tungkol sa nalalapit na gala. Nagsimula ng magplano ang mga babae na bumili ng ilang mararangyang gown sa Chanel at Prada, mga mamahaling pabango at iba't ibang alahas at accessories. Tahimik na tumayo si Julius at lumabas ng bulwagan, naiwan ang mga kaklase sa kanilang maingay na usapan. Tiningnan niya ang schedule sa phone niya at nakita niyang may 2 pa siyang klase bago matapos ang araw. Bilang isang taong may perpektong record ng pagdalo, walang paraan na nilaktawan ni Julius ang mga klase upang pumunta at maghanap ng bagong apartment. May 30 minuto pa bago magsimula ang susunod na klase, at naalala ni Julius na hindi pa siya nag-aalmusal. Naisipan niyang pumunta sa Crimson Red Hotel para kumain, ngunit nagpasya siyang hindi ito. Napakalayo nito sa kanyang paaralan at tiyak na mahuhuli siya sa natitirang mga lektura o tuluyang mawawala sa mga lektura. Nang makapagdesisyon na siya, nagpasya siyang kumain sa pinakamalapit na restaurant sa kanyang lecture hall. Mabilis siyang naglakad patungo sa direksyon ng restaurant. Ayaw niyang ipagsapalaran na malate at matanong ng lecturer. Matapos ang 10 minutong paglalakad ay nakarating na si Julius sa nasabing restaurant. May 20 minuto na lamang ang natitira para sa kanya upang kumain at umalis sa kanyang klase upang makarating doon sa oras. Mabilis siyang nag-order ng kanyang pagkain na nagkakahalaga ng mahigit $600. Pumili siya ng table na pinakamalapit sa exit at umupo sa it. Tumagal lamang ng 5 minuto upang lutuin ang buong pagkain, at ang pagbibilang ng ilang minutong ginamit niya sa pagbili at magbayad para sa kanyang pagkain sa loob ng 8 minuto ay lumipas na, naiwan na lamang ang 12 minuto sa orasan. Pagkatapos niyang kumain, kinuha niya ang bote ng tubig sa mesa para makaalis sa restaurant. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na may pumasok sa restaurant kasabay ng pag-alis niya, dahilan para magkabanggaan silang dalawa. Nadulas ang bote ng tubig sa kanyang mga kamay, natapon ang laman sa damit ng tao. Napansin ni Julius ang individual matapos makarinig ng gulat na sigaw. Nang makita niya ng maayos ang kasuotan ng tao, napahiyaw siya ng kaunti. Ang nagsusuot ay nakasuot ng asul na maong, puting kamiseta, at puting sneakers. Ang puting damit ay ganap nang nasisilaw dahil ang tubig ay naging basa. Hindi naman sumigaw si Julius dahil doon. Ito ay dahil ang taong nakasuot ng puting kamiseta ay isang babae. Para masiguradong hindi siya nagkakamali ng kung ano-ano, muling sinulyapan ni Julius ang rehiyon ng dibdib nito. Kitang-kita ni Julius ang isang bagay mula sa puting kamiseta na naging transparent. Walang suot na bra ang ginang. Hindi siya nagsuot ng bra dahil sa kanyang napakalaki, malambot na suso, na maliwanag. Matamis na Panginoon, O Diyos. Sorry talaga. Ipinahayag ni Julius ang kanyang pagsisisi sa tono ng pag-aalala. Hinawakan niya ang malalaking suso ng babae nang walang pahintulot nito habang nakaramdam siya ng pagsisisi sa pagbuhos ng tubig nito sa damit nito at sinubukang linisin ang basa ng damit nito. Gayunpaman, sa halip na pasasalamat na inaasahan ni Julius mula sa ginang, ang nakuha niya ay 2 mainit na sampal bilang kapalit. Sunod na kabanata, salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell hanggang sa muli.